Good evening everyone. Sol here. Share ko lang yung Christian life ko, no? How I started my journey as a Christian. Actually, my Christian life started when I was like 10 or 12, if I'm not mistaken. Mother ko yung nag-introduce sa amin sa Christian life. Pero nag-stop yun after a year kasi we need to relocate, no? So, naputol yun. And then, syempre, move on pa rin yung buhay natin, no? We tried to look for new churches na pwede namin puntahan as a born again. Pero, yun, medyo nagkaroon ng nag-struggle, no? Hindi kami nakaharap kaagad. Kasi before, yung area namin, hindi ganon kadami yung mga Christian churches noon. So, talagang struggle kami. And eventually, yun nga, bumalik kami as Catholic, no? For me, wala naman akong, I'm not against to any religion, no? So long as alam mo na mapapabuti ka, alam mo na si Lord yung kumikilos sa buhay mo, doon ka lang, no? Kaya lang, syempre, kailangan mo rin mag-research eh. You need to do your own research. Kailangan mong mag-aral, no? Kung ano ba yung mga tama, ano yung mga mali, right? Especially, Word of God, yung sinisik mo, no? And then after long years, no, how many decades na yung dumaan, 10 years ago bumalik uli yung pagpasok ko sa Christian life, no? Until now nandun pa rin ako, no, nasa same church pa rin ako. Ito yung talagang journey ko na I would say na Christian na talaga ako. Siyempre, nakilala ko si Lord, no, ng mas deeper pa kaysa before. Siyempre, before, 11, 12 years old, hindi ka pa ganun ka, yung mentality mo, hindi pa ganun kahinog. So, yun. Hindi madali yung journey ko when I started yung Christian life, no? Especially nung lumalalim na yung relationship ko with Him, no? Siguro yun talaga yung pinagdadaanan. I don't know if you would agree sa mga Christian dyan, no? Na pag lumalapit ka na kay Lord, pag sinusurrender mo na lahat, dun bumibigat, no? Dun bumibigat yung mga challenges, dun bumibigat yung mga obstacle ng buhay mo, no? Sometimes magtatanaw na talaga eh, Lord, bakit ganito? Bakit parang lalong bumigat? Parang hindi ko na kayang dalhin or hindi ko na kayang i-handle, no? Pero eventually maiintindihan mo siya eh, no? Lahat ng journey natin, no, lagi may obstacle yan, laging may mga hold up yan sa mga nangyayari, no? May detour, may stopover, no? May delays, right? So lahat yon may dahilan. No, one example lang na pwede kong ibigay, it's, let's say, pag naghahanap ka ng trabaho, no, lalo na yung ikaw lang yung breadwinner, no, ikaw lang yung pwedeng asahan ng family mo, tapos gusto mo na magtrabaho kasi syempre yung mga daily expenses mo, no, may personal expenses ka rin, no, yung mga needs and wants or whatsoever, di ba? Tapos kung kailan gusto mo na magtrabaho, doon naman tumatagal, no? Parang feeling mo lahat na-applyan mo na. Pagdating sa mga interviews mo, alam mo, ginawa mo lahat, no? You did well. Feeling mo lahat naman nasagot mo ng tama. Wala pa din, no? Tumatagal na, dumaan na yung 1 week, 2 weeks, 3 weeks, nag 1 month na, nag 2 months na, nag 3 months na, wala pa rin. 'Di ba? Tapos parang pabigat na kasi wala kang source of income. Tapos yung mindset mo pa, hindi mo pa alam kung kailan dadating yung work na hinihiling mo kay Lord, no? And then eventually, pag binigay sa'yo, doon mo marirealize, no? May reason pala kung bakit may delays, no? Kumbaga parang maintindihan mo na piniprepare ka ni Lord na pag binigay na sa'yo yung trabaho mo, iingatan mo siya, no? And kumbaga yung focus mo is hindi sa trabaho na kay Lord. Kasi siya yung nagbigay sa'yo eh. 'Di ba? And yung mga delays na binigay niya sa'yo is for you na handa ka pag binigay niya sa'yo yung trabaho mo.
Diba? Kasi syempre sa dami ng mga nag-interview sa'yo, sa dami ng company, no, na ini-applyan mo, hindi mo naman alam kung sino yung tatawag sa'yo dyan. Diba? Pero one thing is for sure, may bibigay sa'yo si Lord at the end of the day, no? In His right time. Kung binibigyan lang tayo ng mga lesson na kailangan nating maintindihan, kailangan nating mapagdaanan para eventually pag binigay na sa'yo yung blessing na yun, is alam mo siya kung paano mo siya i-handle. Alam mo kung paano mo siya iingatan. Alam mo kung paano ka mag-work, no? Doon sa bagong blessing na binigay sa'yo ni Lord. Right? Pero before that, talagang, di ba, dami mong struggle, no? Yung mindset mo, no? And then yung, syempre, may mga nights and days din, no? Na parang feeling mo, you wanted to give up na, di ba? Kasi wala naghihintay ka, tagal. Pero, yun lang, no? Yun lang yung kailangan lang nating isipin. Lahat ng bagay sa buhay natin, hindi man binibigay sa atin ni Lord, may mga delays man, may reason yun. And mas masarap yung magiging feeling mo pag nakuha mo na yon, tapos in God's perfect time pa, and ibibigay sa yun yung hindi ka nag-expect na. Yung parang dadating yung time na parang hindi mo na iniisip yung mga in-apply mong trabaho, no? Dadating yung time na hindi mo na iniisip yung mga application mo, kung kailan may tatawag sa'yo. Parang wala pa sudden, one day may tatawag na lang sa'yo, no? Na natanggap ka na, they wanted you to be part of their organization or doon sa company na yun, di ba? Masarap yung magiging feeling. So, wag nating isipin na pinapabayaan tayo ni Lord, no? Isipin natin na si Lord yung kumikilos sa buhay natin. And alam ni Lord, no? Trust me guys, alam ni Lord yung laman ng puso natin. Hindi ibibigay ni Lord yung hindi para sa atin. Hindi tayo bibigyan ng delays, no, sa journey natin, sa life natin kung hindi natin kaya, no. Kailangan lang natin is magtiwala lang, no, magtiwala, and syempre have faith, no. Prayer, yan yung kailangan natin, yan yung bridge natin kay Lord, 'di ba? If you wanted to talk to Him, 'di ba, pray ka, ask for wisdom, no, ask for knowledge. Yun lang yung kailangan natin. And masarap sa pakiramdam if you're back and alam mo na yung mga struggles mo eventually magiging sandata mo yan sa buhay, magiging learnings mo yan sa buhay. Hindi mo yan parang babalay-walayin lang, kasi may dahilan yan kung bakit pinagdadaanan natin, may dahilan yan kung bakit nangyayari sa buhay natin, no. Ang importante lang, alam mo kung ano yung nasa puso mo, alam mo yung gusto mong mangyari, alam mo yung mga plans mo sa buhay, alam mo yung mga gusto mong mangyari, no? And lahat yan, surrender mo sa Kanya. And I'm telling you, magiging masarap sa pakiramdam pag si Lord yung kumilos sa buhay. And before I end this video, I just want to share one Bible verse, no? 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Thank you. And see you sa mga susunod kong videos.